Kaugnay sa pag-ulan sa Luzon at matinding init naman sa Mindanao, kausapin po natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Chris, welcome back sa Balitang Hali. Magandang umaga, Miss Connie, at sa lahat po nating mga taga-subaybay. Eto na, nagpakita na po ang haring araw sa ilang parte po ng ating bansa at makakaasa ho po tayo ng magandang panahon dito sa Metro Manila at doon po sa iba pang mga lugar ito pong linggo. Well, Connie, bagamat nag-issue na tayo ng final na weather advisory o yung babala tungkol sa pag-ulan na dulot ng habagat, karaniwan nga ng mga lalawigan sa kanlurang bahagi ng Luzon, including Metro Manila, inaasahan pa rin nating magiging maulap at may mga pag-ulan pa rin, pabugso-bugsong pag-ulan, pero hindi na katulad ng mga nagdaang araw dahil nakikita nga natin na bahagyang humihina na ang impluwensya ng mga iba't ibang weather system dito sa kasalukuyang habagat episode. I see. Kaya bagamat yun nga, nag-issue na tayo ng final weather advisory, ay pinapayaw pa rin po natin na patuloy na mag-monitor yung mga kababayan natin, lalong-lalo po yung mga naninirahan sa kanlurang bahagi nga ng Luzon, para sa mga potential rainfall warning or possible color-coded warning or thunderstorm advisory na ipapalabas naman ng ating Pag-asa Regional Services Division. Para po sa linggo lamang na ito, gaano karaming ulan na ba yung binuhos po ng habagat at paano ito ikukumpara sa average monthly rainfall po natin? Well, actually, simula pa lang po nung Monday, no, nung nag-uulan ng grabe, kung isusuma natin yung pag-ulan na natanggap ng Quezon City kumpara sa monthly normal rainfall na natatanggap nito sa buwan ng August, ay halos lumagpas na ng kalahati. Oh. And basically, more than 100% na po tayo ng natatanggap ng pag-ulan dito sa Metro Manila kumpara nga sa monthly average. Kaya nga po, ito yung mga nagresulta sa mga pagbaha. Alam naman po natin, ilang linggo na rin tayo nag-uulan, bagamat hindi kalakasan, pero kung patuloy nga yung pag-ulan, may tendency talaga na umapaw mga level ng tubig sa ilog, and then maipon, then papunta downstream, and then babahain yung mga flash flood or mga low-lying areas, yung mga pinaka-vulnerable, lalong-lalo po yung mga lugar na malapit po sa mga tabing ilog. Okay, yung sinasabi nilang tatlong weather systems pa rin po na nakakaapekto sa atin, pati yung bagong bagyo na inaasahan papasok po ng PAR sa linggo, ano naman ho kaya ang magiging lagay na naman ng panahon natin? Well, sa ngayon itong bagyong Sineneng, Connie, ay inaasahan po natin na posible na nga lumabas ng northern boundary ng ating Philippine Air Responsibility ngayong araw. Bagamat lalabas na ito, may posible pa ring epekto ito, although minimal na lang na effect sa habagat. Yung binabantayan naman po nating tropical storm sa labas ng Philippine Air Responsibility, yung may international ng Saudel, ay inaasahan posibleng pumasok nga ng ating PAR sa pagitan na yung darating na linggo hanggang sa Lunes. At yung current scenario na ina-anticipate po natin ay posible itong kumilos sa direksyon patungo nga dito sa may bandang Taiwan area. At pag nagkaganon, kung titingnan natin yung pattern ng mga nagdaang bagyo na patungo halos dito sa Taiwan, eastern part of the China area, ay very favorable pa rin po sa pagpapaibay ng habagat. So, hindi po natin isinasantabi na posibleng by next week ay magkaroon naman po tayong panibagong habagat episode. Oh, okay. At ang kaso nga lang dito ho sa atin sa Luzon, maulan eh. Pero sa Mindanao, naku, nasa danger level na heat index po ngayong linggo naman ng sa kanila doon. Ano ho ba ang ating paliwanag dyan? Pakasalukuyan kasi, ang naapektuhan po ng habagat ay itong nakararaming bahagi ng Luzon at ilang bahagi nga ng Western Visayas. Ang reason kung bakit mataas ang temperatura sa Mindanao ay dahil spare po sila sa epekto ng habagat at talaga namang yung kanilang monitoring ay talagang napakadala ng mga pag-ulan. Kung magkaroon man ng pag-ulan ay dulot lamang ng mga localized thunderstorm. And yung projection din ng ating mga climatologists is that for this month alone ay posibleng makaranas pa ng medyo drier conditions itong Mindanao. Kaya patuloy nga yung pag-issue ng ating heat index sa Mindanao area para maabisuhan hindi lamang yung mga kababayan natin doon, kundi yung mga iba't ibang stakeholders na nagre-rely din sa datos ng Pag-asa pagdating sa kanilang day-to-day operations such as maybe the agricultural and the power generation sector sa may bandang Mindanao area. Marami pong salamat sa inyong oras na ibinahagi sa amin sa Balitang Hali. Maraming salamat din po at magandang araw. Yan po naman si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez.